Magandang hapon mga paps, magandang hapon mga moms. Isang makulimlim na araw sa inyo. Ngayon, dito sa akin, ewan ko sa inyo dyan. Andito tayo ngayon sa Daang Reyna para mag-vlog patungkol sa isang tanong na ang dami ko ng beses nare-receive sa TikTok. Kung ano daw ba ang camera na gamit ko. Hindi ko lang sasabihin kung anong camera ang gamit ko. I-review pa natin kung ano yung mga rason kung bakit maganda at kung bakit pangit tong camera na to. Kaso, may checkpoint. Ano ba yan? So, ayun na nga. So, without further ado, wag na natin masyadong patagalin. Okay? Ito na ang real talk review ng Insta360 ONE X2. Number 1 reason kung bakit siya maganda. Wala nang paligoy-ligoy pa. It captures the moment 360 degrees, Beshi. Kuha niya lahat. Walang makakaligtas. Kumbaga, ito yung tipong huling-huli sa Insta360 camera. Hindi mo na kailangan pang magpapapan-pan. Kitang-kita niya. Ganun, no? Beshi, promise. Ganun siya katindi. Number 2 na reason kung bakit ko siya gusto, hindi mo na kailangan pang i-frame. Hawakan mo lang ng normal. Kahit nga magpaganyan-ganyan ka pa eh. Kuhang-kuha lahat ng action na nangyayari. So hindi mo na kailangan pang intindihin yung framing. Pangatlong reason kung bakit gustong-gusto ko tong Insta360 is that hindi mo na kailangan ng cameraman, Beshi. I-tripod mo lang siya o ilagay mo lang siya sa isang tabi. Dahil nga 360 siya, kuha niya lahat. Kahit magtatakbo ka pa ikot-ikot doon sa camera, hindi ka makakapagtago dahil kaya kanyang makita. Ganon, Big Brother, ganon. Pang-apat na reason kung bakit ang ganda niya, dahil meron siyang isang matinding, superb, ano bang tawag dito? Camera stabilization. Maganda ang kanyang camera stabilization. Alam mo yung tipong ito ngayon, tumatakbo tayo, maalog to. Yung kuha ng footage niya, smooth na smooth. Focus tayo muna sa daan. Medyo, ano to eh, may tayo magchikahan. Alright, nakalagpas na tayo dun sa madaming mga sasakyan. At ngayon ay nandito na tayo sa Daang Hari. Kanina nasa Daang Reyna. O ngayon, jump tayo sa Daang Hari. Mamaya sa Daang Joker. Wala eh. Next reason, makakapag-create siya ng drone-like footage. Okay? Etong Insta360, pag kinabit mo sa isang selfie stick, tapos yung isang selfie stick, kinabit mo pa sa isang selfie stick, tapos pag i-extend mo siya na sobrang haba, Beshi, ang ganda ng kuha. Kasi mapapawaw ka. Para talagang lumilipad yung kuha niya na parang naka-drone kayo. Beshi, ganong katindi itong Insta360. Next na reason kung bakit ang ganda ng Insta360 ay dahil napaka-lightweight niya. Sobrang gaan yung specifications. Tignan nyo na lang sa internet. Hindi lang siya lightweight, kundi pocket size. So yung itsura niya talaga, ang ginagamit ko is yung ONE X2. Pahaba siya na slim. So, pwedeng-pwede siya, kasyang-kasya siya dun sa pocket natin at dun sa, kasi mahilig akong gumamit or magsuot ng ng chest bag. So, pasok na pasok siya dun sa sa chest bag. Ganda niyang gamitin talaga. Portable. Yun, hindi na siya nakaumbok, hindi siya nakabara, hindi siya inconvenient dalhin. Okay, very convenient. Binaliktad mo lang. Ito pa ang isa, okay? Kung hindi pa yun sapat, ito pa na, and there's more. Yung Insta360 ONE X2 mo, pwede mo siyang ikabit, i-pair sa Bluetooth. Ngayon, I'm using a JSQ7. So, pwede mo siyang gamitin para ma-cancel out yung background noise na napakahingay. Sobrang ganda niyang gamitin kung ayaw mo ng maingay at boses mo lang maririnig. Very good to sa mga nagvo-vlog. Kasi, Beshi, kung wala tong pairing ng Bluetooth headset, sisigaw ako ng sisigaw dito para lang marinig nyo. Lalapit ako sa inyo ng ganyan. So, ngayon, hindi ko na kailangan. Kahit nga pa bulong eh. Ha? Ganito na lang eh. Bubulungan ko kayo. Tapos kayo magsabi kung naririnig nyo ako. Ganun siya katindi, Beshi. Ganun siya kaganda. And there's more. Okay, kung hindi pa yon enough para lang masabi na ang ganda niyang camera na yan, meron pa akong isa pang rason kung ba't gustong-gusto ko siya. Pwede mo siyang i-mount kahit saan. Kasi yung thread niya, ando na sa pinakababa ng camera. So, pwede mo siyang i-screw
sa mount mo ng selfie stick, pwede mo siyang i-screw sa action camera mount, pwede mo siyang i-screw sa tripod. Sobrang easy nung mounting niya dahil meron siyang built-in thread. Ayun, yun ang mga rason ko kung bakit ko gustong gusto ang Insta360. Actually, nai-love na ako sa kanya eh. Ha? Kung meron pa kayong ibang rason, mga paps, mga moms, leave a comment below. Baka may nakalimutan ako. I'm sure meron pa dyan ng mga rason kung bakit sobrang astig nitong Insta360 1X2 na camera. At ngayon, pag-usapan naman natin para naman hindi tayo bias, no? Sasabihin ko sa inyo, based on my experience, kung ano yung mga rason kung bakit medyo stress ako sa iyo ha, Insta360, ganon. Number one reason, hindi mo siya pwedeng ibaba kung saan-saan, beshi. Okay? Ganon siya ganon ka siya sensitive kasi yung lens niya nakaumbok. Okay? Magasgasan yung lens. Gasgas na yung view mo, yung field of view mo. So, hindi mo siya pwedeng ipatong na lang kung saan-saan. Kung ibababa mo siya, make sure merong cover yung lens or ibababa mo siya na merong nakaabang na fiber cloth or ibaba mo siya dun sa casing. Ang bottom line, hindi mo siya pwedeng ibaba sa isang flat surface kung saan ibaba mo siya dyan sa kalsada, ibaba mo siya dyan sa dahon. Hindi mo siya maibababa dahil magagasgasan yung lens. Okay? Yun yung medyo critical na hassle. Sa una, hassle, pero nasanay na sobrang laking tulong sa akin nung yung protective cap niya. Kasi pag hindi ko siya ginagamit, tinatakloban ko siya nung ganon, na cap. At saka yung casing. Sobrang gamit na gamit ko yung dalawang item na yon. Pangalawang rason, dahil kumukuha siya sa 4K resolution, ang laki nung size. Ang laki nung file size, Beshi. Yung isang shoot ko ha? Bukod pa yung file ng Insta360, i-convert mo pa siya into MP4 para ma-edit mo siya sa Premiere Pro kasi nag-edit ako sa PC. Pwede mo siyang diretsong gamitin kaso nagahang nagahang yung Premiere Pro so kinakailangan, tsaka i-reframe mo pa. So doon sa part na yun medyo na-stress ako nung una, pero tinanggap ko na rin kamalaunan kasi yun yung yun yung isasakripisyo ko para makuha ko yung pag-capture ng moment. Okay, another reason kung bakit medyo stress talaga itong Insta360 is that kailangan medyo na-anticipate mo kung kailan ka magre-record kasi hindi siya yung quick capture na pag-click record as in record talaga. So parang hindi siya ganun kabilis na click record capture agad, hindi. So yun, bibigyan mo siya ng ample time para makapag-load, mag-boot up, tas record, ganun. Another reason ng downside ng camera na to is umiinit siya. Yung init niya nung una medyo nakaka-alarma kasi sobrang init niya, Beshi. Tapos nung tinanong ko yung supplier, normal lang daw siya. So nung nag-research ako, nagtanong-tanong ako sa mga Insta360 user, normal lang daw yung gano'n na kapag nagre-record ng matagal, umiinit talaga yung unit. Ang continuous shot yung dire-diretso na walang patayan pag hit record tapos dire-diretso siya, tinry ko siya 50 minutes inabot ang isang battery, more or less mga ganon. So hindi mo siya pwedeng gamitin as a dashcam katulad nitong SJ cam, pang lang talaga siya, pang highlight moments, ganon. And lastly, ang huling dahilan kung bakit talaga na mga parang okay ba talaga tong camera na to, mapapaisip ka kasi ang hirap niyang ipagawa kung masira. Okay? Tandaan nyo, walang service center dito ng Insta360. So, kailangan mo pa sang i-ship sa ibang bansa. Not sure kung sa Hong Kong ba o sa China. So, kapag nasira siya, huwag naman sana. Yun, stressful. I-ship mo pa siya sa bansa na merong service center ng Insta360. Pero overall, kung titignan mo is yung experience mo ng paggamit ng camera na ito, ay sobra talaga. As in, sinasabi ko sa inyo, nakagamit na ako ng action camera, nakagamit na ako ng DSLR, nakagamit na ako ng handycam. Ito yung by far the best camera na nahawakan ko. So ayun, so kung meron pa kayong mga rason kung bakit medyo ayaw nyo ng camera na to, please comment down below. Sa ngayon, yun lang muna ang aking report sa inyo base sa aking experience sa paggamit ng camera na ito. So ayun, hanggang dito na lang ang aking vlog. Please like, comment, share, and subscribe. At ako ay makikipag-date muna sa aking girlfriend. Storbo kayo
Bye-bye.